have searched me, and you know me very well. Where can I flee from your presence, Lord? I'm lost, I know you can tell. Lord, my heart was tainted by sin. How unworthy I have been. You've seen how deep my darkness inside, been far from your bright guiding light. Yet you clothed me with your righteousness by paying the price for me. Now I'm ransomed by your blood, oh Lord. Eternal life now I behold. I hurt you, Lord, yet you loved me. I broke your heart, you mend me. Though I have sinned and walked away, you love me anyway. You walked yourself to Calvary, bled and died to set me free. Now I can say, my God, though I am fully known, I'm fully loved. At the cross you offered your life. Through the cross you gave me sight to see how deep your love is for me. Been chained, oh Lord, but now I'm free. You clothed me with your righteousness by paying the price for me. Now I'm ransomed by your blood, oh Lord. Eternal life now I behold. I hurt you, Lord, yet you loved me. I broke your heart, you mend me. Though I have sinned and walked away, you love me anyway. You walked yourself to Calvary, bled and died to set me free. Now I can say, my God, though I am fully known, I'm fully loved. I once was a prisoner, but now I'm free. I once was blind, but now I see. I once was wandering, but now I'm found. Lord, back then you saw me empty, but your grace deemed me worthy. I hurt you, Lord, yet you loved me. I broke your heart, you mend me. Though I have sinned and walked away, you love me anyway. You walked yourself to Calvary, bled and died to set me free. Now I can say, my God, though I am fully known, I'm fully loved. All I can say, my God, yes, I am fully known, yet fully loved.
growing weak, when you feel there's no relief, you're alone and no one sees. When your life is caving in, and though you've tried, you just can't win. You wonder, will it ever end? Will it ever end? There's only one thing I can say, one way I know you'll be okay. No matter what life throws your way, just bend your knees and pray. You'll find a friend in Jesus Christ, 'cause all for you He sacrificed. He sees each tear fall from your eyes. He hears you asking why. There's only one thing I can say, one way I know you'll be okay. No matter what life throws your way, just bend your knees and pray. You'll never be alone. You'll always have a hand to hold. No matter what life throws your way, just bend your knees and pray. You'll never be alone. You'll always have a hand to hold. No matter what life throws your way, just bend your knees and pray. Just bend your knees and pray. There's Good morning po mga minamahal na mga kapatid. Happy Sabbath po sa lahat. Kumusta po kayo? Good morning po and purihin ang Panginoon na tayo po muling sumapit na naman sa araw ng Sabat, mga kapatid. Ano po? Tayo po ay pinagkalooban ng pagkakataon na muli magkasama-sama. Salamat sa pagpapatuloy sa inyo pong mga tahanan. Ako ang inyong mga kasama today, Sir Pam. Christ is our only hope. Sir Chayan po kasi ay mayroong camping ng Pathfinder, no? Yung lower years. Yun po yung adventurer.
ang inyong mga kasama today. Kumusta po kayo? And bago tayo tuluyang mag-dive in dito po sa Hope Calvary, Maranatha, the Lord is Coming Ministry, tayo po muna ay manalangin. Tayo mga kapatid ay manalangin, kagalakan, mahal naming Diyos, na makapagpailan lang muli ng mga hibik, daing, panalangin, pagpupuri, pasasalamat, pagsamba sa muling pagkakataong ibinigay sa amin upang kami magkasama-sama sa online ministry. Mahal na Diyos, sinapit namin ang araw ng Sabat, kapahingahang espiritual, kapahingahang pisik. Salamat Panginoon dahil sadyang kayo rin nakakabuti sa bawat isa. Kapuri-puri po kayo. Nag-iingat sa amin sa nakaraang mga araw. Yung araw ng banal na Sabat, kami narito po upang muling mag-reflect sa mga kagandahang loob, sa mga biyaya, sa mga pangungunat at banal sa buhay po namin dakilang Ama. Maraming salamat. Pinupuri namin po kayo sa pahiram na buhay at kalakasan lagi na na-enjoy ng bawat isa sa amin po ito. Maraming salamat. Pagsamba dahil kayo ang nararapat na sambahin tuwi-tuwi na. Mahal naming Ama, kayo ang aming Diyos na buhay. Kayo ang makapangyarihan sa lahat. Kayo ang mayakda ng aming mga buhay. Kayo ang lumalang ng mga bagay na may buhay. Kaya Panginoon, marapat lamang na kayo ang aming masamba sa tuwi-tuwi na sa espiritu at katotohanan. Ngayong umaga, mahal na Diyos, nais naming ilapag sa inyo ang aming gagawing pag-aaral. Lukuban niyo po kami ng iyong kapangyarihan sa pamamagitan ng presensya ng Diyos Espiritu Santo, Panginoon. Nalangin namin sa aming pag-reflect sa iyong mga salita, makita namin ang iyong kalooban at kami, Panginoon, ay pagkalooban na maging masunurin. Salamat, Panginoon, sa karunungang ihahatid sa aming kalagitnaan. Ang pagkupkup at ang pagyakap sa amin ay maranasan lalo tigit sa mga kapatid namin na mayroong mga binabata na mga malulubhang karamdaman. Mga Diyos, ngayong araw ng Sabat, maramdaman nawa ng lahat na sa kabila ng mga pagsusumakit, mga suliranin na meron kami, meron pa rin kaming dahilan upang magpasalamat at magpuri dahil sa amin pong Panginoon. Maraming salamat sa pagpapagaling, sa pangunawa sa amin, sa pagtanggap sa amin na gaano man kami karumit makasalanan. Mahal na Diyos, kayo po ay napakabuti dahil kami inyong tinatanggap. Salamat po, Panginoon, at huwag namang maging dahilan ito na lagi niyo kaming tinatanggap ay mananatili kami sa pagkakasal. Huwag namang mangyari, Panginoon, ipahintulot. Manapa kami masumpungan lagi sa pagpapakabanal at katapatan. Mahal namin Diyos. Ang palain ng StreamYard, mahal na Panginoon, yung mga nandito na mga nire-represent ng bawat family, hindi pong i-bless. I-bless niyo po kami lahat, mahal na Diyos. Ang mga kukuha ng nursing board examination, Panginoon, patuloy pong iyong papagpalain. Si Yuri na kukuha ng exam, mahal na Diyos, ang mga kasamahan at ang mga kapatiran po, mahal namin Ama, ipagkaloob ang pinakamabuting karunungan. Papasalamat din po kami dahil sinapit po ni Christian ang iyang kaarawan. Mahal na Diyos, maraming salamat. Si Doc Mars, Isaac, alalahanin. Si Sister Villanueva, alalahanin. Si Ninong Amy Mariano, alalahanin, Panginoon. At ang iba pa na may mga karamdaman. Ang mga nagdadalamhati dahil sa separation ng kamatayan,
Panginoon iyong pagpalain. At sila po inyong pong gabayan, comfort, mahal namin Ama. Kami nagpapasalamat din dahil natapos din ang gawain sa Barangay 4. Salamat Panginoon sa mga gabi-gabing mga tagapakinig. Naway sibol sa puso nila ang mga katotohanan inyong inihatid sa kanila Panginoon. Ang gawain ay totoong marami, hindi natatapos doon Panginoon ang mga paglilingkod. Tulungan kami na laging iyong kalooban ang mangyari. Salamat din sapagkat ngayong araw na to, culmination ng founding anniversary ng SJAA at saka ng SJAS dito sa aming lugar. Mahal na Diyos, maraming salamat. Thanksgiving na sinapit ang mga taon, dumaan ang mga taon at sinapit ang taong ito na punong-puno ng kasiglahan ng mga paglilingkod sa mga kapatid. Pagpalain din po ang mga pamilya na nakikinig today. Inyo pong i-bless sila, Panginoon. Please, sa inyo pong kalooban. Bigbisin, talian niyo po kami ng inyong mayamang pag-ibig. Samantalang aming pag-uusapan ang perfection niyo ngayon. Mahal na Diyos, nakita namin ang kahalagahan nito sa bawat buhay namin, sa bawat pamilya na nandito. Mahal na Diyos, salamat po sa pagdinig sa panalangin. Ito ang aming sama-samang pagdalangin sa pangalan na Jesus. Amen. Okay po mga minamahal na mga kapatid, good morning po. Hope at Calvary Ministries, Maranatha, the Lord is coming. Kumusta po kayo? Salamat po Ma'am Maika, Paraiso Mariano. Salamat po sa pag-join today. At salamat sa pag-share. Salamat sa pag-share. And purihin ang Panginoon. Okay? Binabati rin po natin si Ma'am Essie, mga sharer po natin. Ma'am Essie, good morning po. Kay Sister Eleanor De Leon Villanueva, good morning po. Kay Sister Grace Mamatay Lubrica, happy Sabat kapatid. Sa iyong mag-anak, sa iyong family, kay Tidali, pa-extend ng aming pong pagbati. Kay Ma'am Nelsie Magsino, good morning po. Ate Nels, congratulations. Kay Ronel, Kay Jonathan Barikawa, good morning brother. And sa family po ni Aloha, good morning po kay Atilita, kay Kuya Noli, kay Sheila, kay Ma'am Memory. Good morning po sa inyong lahat. And siyempre kay Sister Gemma Babasa, good morning po. Salamat po sa inyong pag-tune in today. Happy Sabbath po sa lahat mga kapatid. At sa mga silent viewers po natin, good morning. Ayan. Yan po, Sister Testan, good morning, good evening, good afternoon po dyan sa US. Happy Sabbath po, sir. Good morning sa lahat ng nakikinig at pagpalain tayo ng Diyos. Amen. Salamat po, Sister Tess. Kay Sister Lita Liran ng Lipa City, good morning po. Kumusta po, Sister Lita? Kay Berod, good morning po. Kay Sister Eleanor, good morning po and happy Sabbath po. Ayan po, salamat po. And siyempre sa buong team ng Hope at Calvary, good morning po. Kay Sister Katerina Ariela Balanso. Ma'am Penny, good morning po. Diyan sa Central. Ayan po. Kay Ma'am Del, good morning po. Kay Sir Mike, good morning po. Ayan po. And salamat sa buong team ng ISJA at saka ng ISJAS sa sumuporta sa ating pong gawain over the week. Mga kapatid, napakabuti ng ating pong Panginoon. Okay? Salamat po sa inyong lahat sa pag-share, mga kapatid. Pagpamanhin dahil sa Sir Chayo na hindi po natin makakasama today dahil mayroon po silang camping ng adventurer. Ayan. Mga kapatid, mayroon silang backyard camping. Okay? So, ngayong umaga, tayo po'y mag-aaral ng tinali sa month ng October. Mga minamahal na mga kapatid. Month ng October. Month ng February, mga kapatid. Na pinag-usapan po natin yung reflecting Christ, mga kapatid. Reflecting Christ by obedience to God's law. Yan, mga kapatid. Noong January, mga kapatid, pinag-usapan natin reflecting Christ, our perfect example. Kaya napapansin niyo mga kapatid, iniisa-isa po natin by month yung mga topic na mayroong kinalaman sa Reflecting Christ series.
January po ay our perfect example other than Jesus Christ. Kung February, dahil dito po magtatapos tayo today, meron tayong conclusion sa reflecting Christ by obedience to God's law. Sa next Sunday, o sa Sunday po, mag-uumpisa po natin, o umpisan po natin yung reflecting Christ through sanctification and justification. Maganda yung mga topics na minamahal. No? Kaya, huwag niyo pong mamisana yung bawat topic na tuwing umaga. At hindi pong i-share ang minamahal dahil dito po, pinag-uusapan po natin lagi si Kristo, hina-highlight po natin yung ginawa ni Jesus Christ, yung mabuting halimbawa. Ang iba kundi ang ating pong Panginoong Amen. Minamahal na mga kapatid, kaya ngayong umaga, ngayong araw ng Sabat, pag-usapan po natin yung huling topic ng month ng February. Ito po mga kapatid, gusto kong i-share sa inyo. Ayan po, yung topic po natin, God's Law of Love, perfected in us. Amen? Mga minamahal na mga kapatid. Ganda, no? Yung kautusan ng Panginoon ng pag-ibig, no? Ay magkakaroon, no? Perfected. Lalo perfected talagang, ano po yung perfection, ay mapapa sa atin dahil sa ating sariling kalakasan. Ano? Kundi dahil sa awa at habag at grasya ng ating pong Panginoong Hesus. Amen, mga kapatid? Si Kristo po yun. Ano? God's law of love perfected. Amen, mga kapatid? Ayan po yung huling series sa month ng February, mga kapatid. Okay? So, ito po ating pong pag-uusapan. Tingnan po natin itong banal na kasulatan. Ano po? 1 John 4:12. Mga kapatid, if we love one another, God dwelleth in us, and His love is perfected in us. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Kung tayo po ay nag-iibigan sa isa't isa, loving one another, if we love one another, ano pong meron? God dwelleth in us. Sumasa atin ang Diyos. At ang pag-ibig niya, mga kapatid, sabi na ay na-perfect sa atin. Amen? Mga kapatid, His love is perfected in us. Ganda nito, mga kapatid. Kaya yung pag-iibigan, pagmamahalan, pagkalinga sa bawat isa, nagkakalingaan sa bawat isa, mga minamahal. Isa po yung patunay na Sister Flor and Kuya Roger, isang proof na ang Diyos ay sumasa atin. Amen, mga kapatid? At yung pag-ibig niya ay na-perfect sa atin. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, hindi ho tayo dapat mamili. Kundi lahat ng mga tao na kandidato sa langit, na kinamatayan ng mahal na dugo ng Panginoon, mga kapatid, ay ang makita, ang magkaroon ng manifestation, Ma'am Larry, ay yung pag-ibig. Hindi nagkakagatan, hindi nag-aaway, mga kapatid, pag nagkamali, nagre-review, sinasaway, may pag-ibig, hindi binabackfire, binabackfight, or whatever the term, mga minamahal. Di ba, Doc Consel? Salamat po sa pag-tune in. Kaya tayo po'y nag-iibigan, nagdadalahan ng mga pasanin, nagdadalanginan sa isa't isa. Yun yung perfection na gusto ng ating pong Panginoon sa atin dahil siya po'y nananatili sa atin kapag tayo po'y nag-iibigan sa bawat isa, mga minamahal na mga kapatid. Amen? Kaya if we love one another, God dwelleth in us, and His love is perfected in us.
At yun ang gusto ng Diyos. Hindi ko gusto, kundi yun ang gusto ng Panginoon. Bakit? Yun yung kalooban. Sister Melissa Sanggalaang Banaan. Ano po, yun yung kalooban ng Diyos. Yung mag-ibigan tayo. Kaya yung kautusan ng Panginoon ay nauuwi. Dalawa. Ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo, ng buong pagkatao mo, ng buong kalakasan mo, buong pag-iisip. At ang pangalawa, ibigin natin ang ating kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. Amen, mga kapatid? Kaya if we love one another, God dwelleth in us, and His love is perfected in us. Kaya pag ang magkakapatid ay hindi nag-iibigan, hindi nagmamahalan, ay hindi po sumasa atin yung pag-ibig ng Panginoon. At hindi rin po nananatili, hindi tayo pinamumungahan, hindi tayo pinanintilihan ng presensya ng Sister Imelda Tanyado. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, yung napakahalaga talaga yung pag-ibig ng Diyos. So, nagkakaroon po ng manifestation, reflection, yung presensya ng Diyos sa ating buhay kapag tayo po ay nag-iibigan, nagmamahalan sa isa't isa. Amen, mga kapatid? So if we love one another, God dwelleth in us, and His love is perfected in us. Saan natin makikita po yan? 1 John chapter 4, verse 8. At atin pong titingnan ng mga kapatid sa ibang version. Ano po? Mayroon po kasi itong mga magaganda na mas nakikita natin yung liwanag ng talata ng salita ng ating Panginoon. Okay, so yung comparing scripture to scripture, tapos yung tingnan natin sa ibang mga mga salin, makikita natin yung talagang scripture to scripture. Oh, beautiful heart. kaliwanagan. Ano po? Mga minamahal na mga kapatid. Okay. Ay makikita natin yung malinaw na pagpapaliwanag. Kaya sabi po rin mga kapatid, 1 John chapter 4, verse 12. No one, pero mo yun mga kapatid, no one has seen God at any time. Wala naman talaga, no? Wala namang nakakita sa Panginoon. If we love one another, God abides. Mga kapatid, no? Nananatili. Kasi yung dwellet parang malalim na term. Pero dito, God abides in us. Nananatili ang Diyos. And His love has been perfected in us. Amen, mga minamahal na mga kapatid. No? Yes, it is true. No? Totoo na no one has seen God. Yet love for one another is evidence. Evidence or evidences the awesome truth that God dwells in His children. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Kaya circle of God's love, no, has been made complete. Yun ang ibig sabihin ng perfected. Mga minamahal na mga kapatid. Kaya bagamat hindi natin nakikita, no one, talagay doon, no one has seen God at any time. No? Pero binabanggit, if we love one another, no, tayo po'y nag-iibigan sa isa't isa. Anong sabi ng talata? God abides in us. Yan na mga kapatid. At ito daw po, hindi lang daw, kundi ito po, mga kapatid, ay evidences. Yung kagilagilalas na katotohanan na ang Diyos ay nagdudwell sa kanya pumaan. Kaya kung sinabi nating perfected, pag sinabi nating perfected, ito ay mayroong completion. The love of God has been perfected
or being completed sa kanya pong mga anak. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Ano po ang inyong take away dito sa talata na to? So if we love one another, God dwelleth in us, and His love is perfected in us. Kaya yung obedience, no, mga kapatid, yung pagiging masunurin, yung pagiging obedience natin sa ating Diyos, pagsunod sa mga tagubilin, sa kanyang kalooban, sa kanyang kautusan, mga kapatid, ay perfection. Ano po? Katuparan ng pag-ibig sa inyo at sa akin ng Panginoon. Sister Aisel Pimentel Miasa. Welcome po, mga kapatid. Okay? So yun po. No? If we love one another, dwelleth in us, and His love is perfected in us. Okay? Meron pang isang talata, mga kapatid. Okay? Sa Hebrew. This is the covenant that I will make with them after those days, said the Lord. I will put my laws into their hearts, and in their minds will I write them, and their sins and iniquities will I remember no more. Mga minamahal kong mga kapatid, ito po yung nag-motivate sa atin. Ang Diyos, ang kanyang biyaya, ang kanyang pag-ibig, yung motivation natin para yung kautusan niya, mga kapatid, ay manatili sa puso at isipan natin. Amen, mga kapatid. No? Isinulat. No? Sabi, I will write them, no, in their minds. No? And their sins and iniquities will I remember no more. Sister Elma Tan Pameta. Nakabuti ng Panginoon, no, mga kapatid. No? Hindi niya naaalalahanin yung pagkakasala natin. Hingin natin ng tawad. Kaya yung pag-iibigan, pagmamahalan ng magkakapatid, at mga magkakaibigan at ang mga tao, mga kapatid, ay ito po yung binabanggit na perfection ng Diyos sa atin. Amen, mga kapatid. Kuya Manding Incapas, and kay Ma'am, good morning po. No, ito po, mga kapatid, kaya hindi na kailangan, no, yung nakasulat sa 2 tapyas na bato, no, kundi itong kautusan ng Panginoon ay dahil nabasa po natin, natutunan po natin, ano pong nangyari, mga kapatid. Isinulat na, no, isusulat ng Panginoon sa ating mga puso, mga minamahal na mga kapatid. Amen? Kaya isinulat ng Panginoon sa ating mga puso yung kautusan ng pag-ibig. Kasi yung kautusan ng pag-ibig, classmate, po yung aking best friend, Lulo Ramos. Ang pag-ibig ng Panginoon ay maisabuhay. At yung kautusan ng Diyos, ito po ay refleksyon ng pag-ibig ng Diyos sa atin, mga minamahal na mga kapatid. Kaya talagang wala tayong ibang gagawin kundi yung ibigay natin sa Diyos ng buong buo. Walang pag-aalinlangan. Yung pagsunod sa kanyang mga tagubilin. Amen, mga kapatid? Okay? Sinasabi nga dun sa 2 Peter chapter 1, verse 2. No? Grace and peace be multiplied to you in the knowledge of God, of our Jesus our Lord. Yung mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan, yung biyaya at ang kapayapaan ay dumami, multiply. Mga kapatid, multiplied to you in the knowledge of God and of Jesus our Lord. Kaya, mga minamahal ko mga kapatid, paano natin ito nalaman? Ayon sa 2 Peter chapter 1, verse 5, but also for this very reason, giving all diligence. Ay mga kapatid, with all diligence.
yung mayroong pagsusumikap. No? Add to your faith virtue. No? Virtue, knowledge. To knowledge, self-control. Self-control, perseverance. To perseverance, godliness. Godliness, brotherly kindness. Mga binangan mga kapatid. Lumalago. No? Hindi yung stagnant. Hindi merong paglago. So, saan tayo lalago? So, progressive. Godliness, brotherly kindness. And to brotherly kindness, love. Kaya mga kapatid, love. For if these things are yours and abound, you will be neither barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Kaya mga kapatid, every day, every morning, kinocultivate po natin, dinidilig yung pananampalataya, yung biyaya ng pananampalataya. Kaya mga kapatid, napakahalaga talaga na hindi mawala sa atin yung salita ng ating pong Panginoon. Meron po ako ditong tatlong points na isi-share sa inyo. Isi-share sa atin base sa ating mga reflection ngayong umaga. Number 1 po, becoming like Jesus is the purpose of God's will. Mga kapatid, walang ibang layunin ang kautusan ng Panginoon, kundi yung maging katulad po tayo ni Jesus. Amen, mga kapatid? Walang silbi ang relihiyon, ang pananampalataya, kung hindi po tayo nagiging katulad ni Jesus. Mga kapatid, ano po? Kaya perfection ay pagiging katulad ng ating pong Panginoon. Sa gawi, sa kilos, sa pag-iisip, sa mga motibo, mga minamahal na mga. Kaya binabanggit dito, no? Becoming like Jesus is the purpose of God's will. Amen, mga kapatid. Yan po yung dahilan. Kaya tayo sumusunod dahil sa pag-ibig. Dito po mga kapatid, ang sabi nga sa mga talata, kung ako'y inyong iniibig, ay susundin niyo ang aking mga utos. Yan mga kapatid, pag-ibig yung nagdahilan. Hindi para magkaroon tayo ng kaligtasan. Iniligtas na tayo ng ating pong Panginoon. Yung pagsunod po natin, ito po yung patunay, no, na abiding presence ng Diyos atin. Amen, mga kapatid. Kung iniibig natin ang Diyos, susundin natin ang kanyang mga utos, mga kapatid. Kanyang salita, ang kanyang mga tagubilin, ang Ten Commandments, mga kapatid, hindi lang siya. Dapat ay kumpleto na sinusunod po natin. Yan po, binanggit na natin isang araw, no? It is a hedge. Bakod ng pag-ibig. Yan, mga kapatid. Bakod ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Kaya, mga minamahal ko, mga kapatid, ngayong umaga, po, ang purpose ang dahilan, ang layunin ng kautusan, mga minamahal, ay maging katulad po tayo ni Jesus. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Kaya tanong ngayong umaga, tulad na kaya ako na Jesus? So dapat hindi maabot natin sa isang palakpak, sa isang instant. Nandun po yung continuous abiding presence ng Diyos kapag tayo po'y nag-iibigan sa isa't isa, mga kapatid. Na perfect, nagiging complete sa atin yung pag-ibig ng Panginoon. Kaya yung ibigin natin ang kapwa ng buong puso po natin, mga kapatid, ito po is sumasalamin. Ito po yung nagre-reflect kung sino yung Diyos na atin pong sinasampalatayan. Amen? Mga kapatid. Kaya hindi pwedeng may pananampalataya ako, tapos wala yung pag-ibig ng Diyos. Wala yung pag-ibig sa Diyos. Wala yung pag-ibig sa ating kapwa. Hindi pwedeng ganun, mga minamahal. Lalo na yung popular ngayon. Alam niyo ba yung popular?
once saved, always saved, na matapos ng sumampalataya, ligtas na. Maminaman ko mga kapatid, progressive. Yung completeness ng Diyos sa atin, yung perfection ng Panginoon, ito po yung nagpapatuloy. Kaya, yung unti-unti natin, hindi ito sa isang ganun. Unti-unti tayong humihiwalay, unti-unti nating iniiwan yung mga old ways natin, yung mga baluktot na mga pag-iisip. Lagi tayong itinutuwid, mga minamahal na mga kapatid. Kaya yung kautusan ay nagpapaalala sa atin, Atilita, na ito po yung standard, ito po yung pamantayan kung paano tayo maging katulad ni Jesus. Amen, mga kapatid. Wala na pong iba. Yung ibang mga item na lang, mauuwi po dito yung sa kautusan ng Panginoon. Kasi nga, pag-ibig sa Diyos, pag-ibig sa atin pong kapwa. Kaya nga, binanggit ko nung nakaraan, joy. Joy. Jesus is our priority. Others is our second priority. Third priority lang po yung yung sarili po natin. Yung ako, mga kapatid. Yung yourselves, ourselves. Become like Jesus is the purpose of God's law. Ito po yung standard, ito po yung pamantayan. Mga kapatid, tandaan lang natin na sa pamagitan ng sarili nating pamantayan, hindi natin maabot yung pamantayan ng Panginoon. Ang dami nating mga pamantayan, yung gawa-gawa natin na pamantayan. Yung sabi naman ng Banal na Kasulatan, yung gawa-gawa nating pamantayan, maruming basahan yun, yung sariling katuwiran. Kaya, mayroon pong completeness, mayroon pong perfection sa atin pag tayo po ay nag-iibigan sa isa't isa, nagmamahalan, isang patunay na yung pananatili ni Kristo ay sumasa atin. Yung standard, mga kapatid, ng Diyos. Becoming like Jesus is the purpose of God's law. Alisin ang kautusan, wala na pong standard, mga kapatid. Kaya napakahalaga, ito pong pinag-uusapan po natin na reflecting Christ, mga minamahal na mga kapatid, ay obedience to God's law. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Reflecting Christ, obedience to God's law. Mga minamahal. Kaya pinag-usapan natin buong month ng February, yung mayroong kinalaman sa pagsunod. Ay ito'y resulta. Tandaan natin, mga minamahal, ang pagsunod natin sa Diyos, ito po'y resulta. It is the result of our faithful na pakikipagrelasyon sa ating Diyos. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Kaya hindi na po mahirap yung pagsunod sa kautusan ng Panginoon dahil nauna yung Panginoon, nauna nating ibigin ang Diyos, mga minamahal. Nauna yung pananampalataya. Mga minamahal. Amen, mga kapatid. Kaya dito po sa talata, do not think, kaya ito po yung patunay ni Kristo, do not think that I came to destroy the law of the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill. Kaya mga minamahal na mga kapatid, si Kristo mismo, ang Diyos mismo, yung nagsabi. Bakit nga ba pag iba ang nagsabi, pag doktor ang nagsabi ng mga reseta, sumusunod po tayo. Pero pag ang Diyos na, ay ayaw natin sumunod, mga kapatid. So, dito po, 5:17 ng Matthew. Do not think, huwag niyong isipin, huwag kayong magpalapalagay, huwag tayong mag-isip. Ganun po, do not think na dumating si Kristo para sirain ang kautusan at ang mga propeta. No, do not think I came to destroy the law of the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill. Kaya fulfillment, mga kapatid. Kaya dito po sa reflection ni Sister White,
Ano po, sa ating pong screen, sabi po rito, the conditions of eternal life. Okay? Sino ba yung gusto ng eternal life? Taas ka ng kamay. Lahat tayo, di ba? Gusto ng eternal life. The conditions of eternal life under grace. Pansinin niyo mga kapatid, ha? The condition of eternal life under grace are just what they were in Eden. Kasi mga kapatid, perfect righteousness. Amen, mga kapatid. Ito yung ating pong sinisikap, pinipili, na gawin sang-ayon sa dictation ng biyaya ng Diyos. No? Perfect righteousness, harmony with God. Amen, mga kapatid. Pag sinabi natin harmony with God, adi yung kaisa. Ano po? Mga kapatid? Hindi out of harmony. Hindi out of, hindi harmony with God. No? Perfect conformity to the principles of His law. Yung mga kapatid, yung perfection ng conformity, no, sa prinsipyo ng kautusan ng Panginoon. Yun po yung harmony with God. Yun po yung perfect righteousness. Kaya pag inibig na natin ang ating kaaway, mga kapatid, yun ay isa sa mga evidence. One of the evidences that we love our God. Yun, mga kapatid. So, perfect conformity to the principle of His law. The standard of character. Yun, mga kapatid. Pamantayan ng character presented in the Old Testament is the same that is presented in the New Testament. Hindi po na bago, hindi po na ipako, hindi po sinira. Kung ano po yung sa Old Testament na 10 utos, ganoon din po sa New Covenant. Ang pagkakaiba lang sa New Covenant at sa Old Covenant, mga kapatid, sa Old Covenant, mga kapatid, ay nakasulat sa 2 tapos, diba? Samantalang sa New Covenant, sa New Testament, isinulat na saan? Sa puso, mga kapatid, sa isipan. I will write in the minds my laws and my precepts. Even mga minamahal mga kapatid, yun po yung standard ng character. No? And sabi rito, this standard is not one to which we cannot attain. Itong standard na ito ay hindi para maabot natin. Kung hindi sabi doon, this standard is not one to which we cannot attain. In every command or every injunction that God gives, there is a promise. Kaya bawat precept, bawat kautusan ng Panginoon from yung first 4 at saka yung remaining 6, mga kapatid, God gives, there is a promise. Amen, mga kapatid. The most positive underlying the command, God has made provision that we may become like unto Him. Amen, mga kapatid, maging katulad niyo. Kanina nag-reflect ako samantalang ginagawa ko yung preparation. Na becoming like Jesus. God has made provision that we may become like unto Him. Maging katulad ni Jesus. And He will accomplish this for all who do not interpose or persevere, will and thus frustrate His case. Mga kapatid, mayroong perseverance, mayroong pag-ikis, mayroong pagtiyaga. Kaya ang tama pala yung sabi ng banal na kasulatan, work out your salvation with fear and trembling. Kasi mga kapatid, hindi pwedeng pagkatapos na iligtas tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang biyaya ng pananampalataya ni Jesus sa atin para sa Kanya, mga kapatid. Ang sabi rito, He will accomplish this, no, sa atin. Okay? Amen, mga minamahal na mga kapatid. Kaya, perfection. Becoming like Jesus. Kaya yung conclusion, yung suma total ng obedience sa Kanyang kautusan, mga kapatid, ay ito po'y becoming like Jesus. Amen, mga kapatid. Magiging katulad ng Diyos.
sa character, sa pag-uugali po natin. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Kuya Orlan, Kuya Jomar, and Sister Esther, ano po, ito po yung dahilan. Niligtas na tayo, ano po, ng Diyos sa kasalanan, mga kapatid. No? Kaya yung pagsunod po natin sa atas, sa mga kautusan ng Panginoon ay perfection ng character ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen, mga kapatid? We becoming like Him. Di ba mayroong awit, to be like Jesus? Be like Jesus. Ano po, mga kapatid? Kasi kung tayo po be like Jesus, reflecting Christ sa atin, sarili, mga kapatid, wala po tayong kaaway. Wala tayong kagalit. Ano po, mga kapatid? Maganda yung ating relasyon ng kapwa. Bakit? Dahil naunawaan natin yung standard or pamantayan ng kautusan ng Panginoon, mga kapatid. Pangalawa, mga kapatid, Christ's love is the quickening agent for perfection. Mga kapatid, ano po? Christ's love is the quickening agent for perfection. Ang pag-ibig ni Kristo yung ano ba yung quickening? Nagpapabilis agent sa perfection. Yung perfection is sanctification. Ano po? Pagpapakabanal, mga kapatid. Kasi walang papasok sa langit na di banal, mga kapatid. Tandaan po natin yan. Hindi ako may sabi. Ano po, kundi ang banal na kasulatan. Ano po, sa Revelation. Binabanggit dito sa Revelation. Walang pupunta sa langit na hindi banal, mga kapatid. Lahat ay dapat ay dito pa lang sa lupa, mga kapatid. Ay ano po, magbanal. No, yung holiness. Wala nang kasinungalingan. Na pupunta sa langit kundi mga banal. At yung kabanalan ng Diyos, mga kapatid, ito po yung kaloob, mga minamahal na mga kapatid, no, na ibinigay sa atin ng ating pong Panginoon. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Kaya purihin ang ating pong Panginoon. Samantalang tayo po nagre-reflect, no? Walang pupunta doon. Sabi, no? Blessed are those who do His commandments. Diba, mga kapatid? Blessed are those who do His commandments, that they may have the right to the tree of life. Amen, mga minamahal na mga kapatid. And may enter through the gates into the city. But outside, hindi makakasama, are dogs and sorcerers and sexually immoral and murderers, idolaters, whoever loves and practices lying. Mga minamahal ko, mga kapatid, no? Kabanal. Mga kapatid, sabi ni Sister Testa ang kanyang takeaway, three keys of love of God. Love, faith, follow. Amen, mga minamahal. Sabi ni Sister Testa, di ba? Ang tatlong susi, no? The three keys of love of God is love, faith, and follow. Kaya mga minamahal na mga kapatid, obedience of Christ's love is the quickening agent of perfection. Without Christ's love in our hearts, we cannot be perfect. No, Kuya ay Brother Bill John, and then kay Ma'am Hilario. So napakabuti ng Diyos, mga kapatid. Yung pag-ibig niya ang naging dahilan, no? Yung agent upang maabot natin yung perfection, mga kapatid. Sabi po ni Sister Lita Lirag ay, a song is sung like this, trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Obedience to His love will make us reflect His love to those around us. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Salamat, Ma'am Lita Lirag, no, na talagang to be like Jesus. Be like Jesus. Yun ang gusto ng Diyos Ama. Ano po? Christ's love is the quickening agent of perfection. Ito po sa talata ng Romans 10:4. For Christ is the end of the law for righteousness to everyone who believes.
Kaya mga minamahal kong mga kapatid, ano po, si Kristo lang ang dahilan. Makakasunod ka sa kautusan dahil kay Kristo. Pag wala si Kristo, hindi ka makakasunod. Ano po? Pag wala kang pag-ibig kay Kristo, sa Diyos, ano, road end ng pananampalataya po natin, mga kapatid. But praise God. Purihin ang Panginoon. For Christ is the end of the law. Kaya mga kapatid, makakasunod tayo sa kautusan dahil kay Kristo. For righteousness to everyone who believes. Yung mga hindi naniniwala, hindi talaga makakasunod, mga kapatid. Nabaliwalain yung standard ng Panginoon. Okay? So, purihin ang Panginoon. Kaya sabi po, no, with untold love, our God has loved us. Amen, mga kapatid. No, with untold love, our God has loved us. And our love awakens toward Him as we comprehend something of the length and breadth and depth and height of this love that passeth knowledge by the revelation of the attractive loveliness of Christ. Amen, mga kapatid. Kasi Kristo lang talaga. Ano, mga kapatid. Ang maiangat natin sa buhay natin, ma-reflect. Wala nang iba. Ano po, when we have Christ, all things will become possible na mga obedience. No? By the revelation of the attractive loveliness of Christ, the one who hung on the tree for our sins, the one who died on the cross, He cares for us. Mga kapatid, He loves us so much. Yung loveliness of Christ, by the knowledge of His love, expressed to us while we were yet sinners, the stubborn heart is melted. Amen? Natutunaw yung ating pong matigas na puso. Subdued, sinasakop, and the sinner is transformed and becomes a child of heaven. Amen, mga kapatid? God does not employ compulsory. Take note, mga kapatid. Ayaw ng Panginoon ng compulsory, ng napipilitan, mga kapatid. Yeah. Love is the agent which is He uses to expel sin from the heart. Amen, mga kapatid. Yeah, love our God, love our neighbor. By it, He changes pride into humility and enmity and unbelief into love and faith. Amen, mga minamahal. Paring Voltaire, may aking batchmate. Good morning naman dyan sa Magdiwang Romblon. Good morning, pre. At laging nakakasama ka namin dito. Balikan po natin, mga kapatid. Love is the agent which He uses to expel. Mga kapatid, bakit natin kinamumuhian yung kasalanan? Bakit ayaw natin ng kasalanan? Bakit ayaw natin ng kasalanan? Dahil nasa atin ang pag-ibig ni Jesus. Amen, mga kapatid? Dahil kay Jesus. Amen? Yung pag-ibig natin kay Kristo at pag-ibig natin sa ating kapwa, yun yung dahilan kung bakit ini-expel natin yung kasalanan sa ating mga puso. Amen, mga kapatid? Ano ba yung kasalanan? Babalik na naman tayo dun sa definition ng kasalanan. Mayroong 3 definition ng kasalanan. Una, sa nakakaalam ng mabuti at hindi ito ginagawa, ito'y kasalanan sa Diyos. Pangalawa, ang paglabag sa kautusan ng Panginoon, ang pagsalansang sa kautusan ng Diyos ay kasalanan. At ang pangatlo, mga kapatid, yung pagpighati sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, yung nag-uudyok sa atin ng mabuti at hindi natin sinusunod, ito po'y kasalanan, mga kapatid. Kaya, mga minamahal, mga kaibigan, ano po, gusto niyo ba, gusto ba natin lahat na tayo po'y ma-transform sa katulad na likeness ni Kristo, mga kapatid? Dalawa lang ang sekreto. Ibigin ang Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, mga kapatid. Ang pangalawa, ibigin natin ang kapwa gaya ng pag-ibig natin sa ating sarili. At ang kinauuwian po nito, mga kapatid, o ang nanggagalingan po nito, yung detail po nito, ibigin mo ang Diyos ng buong puso mo,
kang gagawa ng mga gustusan sa harap mo. Ano, huwag mong gagamitin ang pangalan ng Diyos sa walang kabulang bagay. Alalahanin mo ang araw ng Sabado upang ipangilin dahil ang Diyos, si Kristo ay nagpahinga, binasbasan, binanal niya ang araw ng Sabat kasi gusto niya na magkaroon tayo ng kapahingahang pisikal at kapahingahang spiritual. Panglima ay yung first four para sa Diyos. Yung panglima, ibigin mo ang iyong pet, no? Ang iyong din mo, obey your parents in the Lord. Huwag kang papatay. Huwag kang magnanakaw. Huwag kang magsisinungaling. Huwag kang mag-iimbot. Huwag kang mangangalunya. Mga kapatid, itong lahat ng mga ito ay magagawa natin dahil ang nag-uudyok sa atin ay ang pag-ibig natin. Kaya yung kautusan ay pag-ibig. May mga pangako doon, mga kapatid. Kaya kung ito lamang sana ay naunawaan ng marami, hindi po magiging mahirap ang pagsunod sa Panginoon. Amen, mga kapatid. He tells us to be perfect as He is. Allow me, mga kapatid, time is 6 o'clock, pero allow me to extend more time. He tells us to be perfect as He is. Mga kapatid, sino ang nagsabing tayo po'y maging perfect? Si Kristo, hindi naman ako. Hindi naman yung mga minister, hindi naman yung mga pare, o sino pang mga leader. Jesus Christ tells us to be perfect. He is perfect. In the same manner, we are to be centers of light and blessings to our little circle. Mga kapatid? Even as He is to the universe, we have nothing of ourselves. Wala tayo, mga kapatid. But the light of His love shines upon us, and we are to reflect its brightness. Yun lang naman ang gagawin natin. Dahil wala tayong sariling liwanag, wala tayong sariling perfection, wala tayong sariling kabanalan. Yung kabanalang mayroon tayo, sa Diyos po yun. Ang gagawin lang po natin, i-reflect yung liwanag na mayroon po tayo. In His borrowed goodness and good, we may be perfect in our sphere, even as God is perfect in His. Ang ganda, mga kapatid. Kailan tayo magiging perfect? When God abides in our hearts. Amen, mga kapatid. Purihin ang ating pong Panginoon, Sister Feli Mamburam and Sister Annabeth Mamadis Pindoy, na ngayong umaga ay nais ng Diyos na ma-perfect yung pag-ibig niya sa atin. Kaya yung standard ng karakter ng Panginoon ay nauuwi sa pag-ibig. Panghuli, mga kapatid, last na po ito, allow me to have this one. Perfection of character is possible only by Christ. Amen, mga kapatid? Si Kristo lang. Wala nang iba. Mga kapatid. Kaya purihin ang Panginoon. Perfection of character is possible only by Christ. Therefore, the law was our tutor to bring us to Christ that we might be justified by faith. Ganda dito, mga kapatid. Ang kautusan ng ating tutor, tagapagturo, para tayo po'y dalhin kay Kristo, mga kapatid, upang ma-justified tayo sa pamamagitan ng pananampalataya. Sa next month, Sunday, mag-uumpisa po yung justification. Paano ba tayo na-justify? Paano ba yung sanctification? Pag-usapan po natin yan. Pero dito, mga kapatid, dahil doon sa pag-ibig ng Diyos sa atin, ang tutor, ano ba yung tutor? Tagapagturo, mga kapatid, papunta kay Kristo, ay walang iba kundi yung po, mga kapatid, ang kautusan ng Panginoon. Tinuturo po tayo. Minsan yung mga tao ayaw ng tutor, ayaw ng tagapagturo, ayaw nilang ituro. Pointing to Christ, mga kapatid. Ayaw nila eh. Hindi ko alam kung bakit. Pero dahil gusto natin ng kaligtasan, hayaan natin tayo po'y turuan. Magpasakop lang tayo, mga kapatid. Hayaan. Minsan pinapangunahan natin ng Diyos. Malimit nating pangunahan. Gumagawa tayo ng mga kaparaanan. Sarili nating mga kaparaanan. Yung tinatawag nating sariling katwiran. Tapos dinajustify natin ang ating sarili. Hindi yun yung pamaraan ng Panginoon. Iba yung pamamaraan ng Panginoon. Ang pamamaraan ng Panginoon ay tanggapin mo siya, magpasakop mo siya sa Kanya, tanggapin niya ang Kanyang kalooban,
mamuhay sang-ayon sa biyaya, mga kapatid. Kasi sa ganang atin, hindi talaga natin kaya. Ano, kailangan natin ng Kristo. Kailangan natin si Jesus, mga kapatid. Araw-araw, oras-oras, moment by moment, mga kapatid. Because the moment tayo po'y mapahiwalay sa Kanya, sasamantalahin nyo ng kaaway, mga kapatid. E dito po, therefore the law was our tutor to bring us to Christ that we might be justified by faith. And finally, mga kapatid, ano, He has said, be perfect as your Father is perfect. If you are children of God, you are partakers of His nature. Amen, mga kapatid? You cannot but be like Him. You cannot but be like Him. Every child lives by the life of his father. If you are God's children, begotten by His Spirit, you live by the life of God. Amen, mga kapatid? Ito po yung mga concluding statement na. In Christ dwells all the fullness of Godhead and bodily. Colossians 2:9, mga minamahal na mga kapatid. And the life of Jesus made manifest in our mortal flesh. Mayroon pong manifestation. Kaya pag hindi po nakita sa atin yung manifestation, mga kapatid, ni Kristo, patay tayo, mga kapatid. Wala tayo sa pag-ibig ng ating pong Panginoon. Ano? 4:11 ng 2 Corinthians. Ano, mga kapatid? For we who live are always delivered to death for Jesus' sake, that the life of Jesus also may be manifested in our mortal flesh. Naminaman ko, mga kapatid, ano ang take away ninyo dito? Ano? Manifestation. Dapat ay makita sa akin ang pag-ibig ni Jesus. Amen, mga minamahal na mga kapatid. That life in you will produce the same character and manifest the same works as it did in Him. Thus, you will be in harmony with every precept of His law, for the law of the Lord is perfect, restoring the soul. Amen, mga kapatid. Psalms 19:7. Through love, the righteousness of the law will be fulfilled in us, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Romans 8:4. Mga minamahal kong mga kapatid ngayong umaga, pikpik, siksik, liglig ang paalala sa atin ng ating pong Panginoon ngayong umaga. Ang tanong, ano ang inyong tugon? Ano ang aking response? Ano ang ating gagawin? Ginawa ni Jesus ang lahat, mga kapatid, para sa iyo, para sa akin. Ginawa ni Kristo ang iligtas tayo sa kasalanan. Ginawa niya yung lahat ng way out, mga kapatid, upang kayo at ako ay magkaroon ng kaligtasan. Namatay siya, mga kapatid, para sa iyo at para sa akin. Kaya ang tanong naman sa atin, ano naman ang para sa iyo? Ginawa ni Kristo ang lahat. Nagpakababa siya, nagpakahirap siya, nagpakamatay siya, mga kapatid. Isinuko niya samantala yung pagiging Diyos niya upang kayo at ako'y maabot. Ginawa niya yung lahat. Ang tanong lang sa atin ngayong umaga, ano naman ang para sa iyo? Anak, ano naman ang para sa iyo? Mga kapatid, ito po yung mga personal na mga tanong. Dito masusukat kung mahal talaga natin ang ating pong Panginoon. Kaya hindi mahirap po yung pagsunod. Dahil si Kristo na po yung unang naging masunurin sa ating pong Ama. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Kaya ngayong umaga, pinuno tayo ng Diyos ng kanyang inspirasyon. Sana ang panalangin natin, ang tugon natin, Opo, Panginoon, sumusunod ako sa iyo, susundan kita, O Jesus, anuman ang kahinatnan. Ano, mga kapatid, di ba? Susundan kita, O Jesus, anuman kahinatnan. Maging madawag man, maging madilim man, susundan natin ang ating Panginoon. Amen, mga minamahal na mga kapatid. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ano po, praise God. Natapos tayo 6:08 ang ating time. Hope at Calvary Ministries, Maranatha, the Lord is coming. Magandang umaga sa lahat. Ano po, sa lahat ng ating nakasama, aking mga kaibigan, aking mga classmates. Good morning po sa inyo and sa ating mga kapatid dito po sa San Jose. And then all over the world, good morning po. Over the Philippines, good morning po sa inyo lahat. Happy Sabbath po. God bless. And today, it's a very good day, holy day,
God has in this time to rest physically, to rest mentally, to rest emotionally, mga kapatid. To rest in Jesus. Ano po, Sabbath rest, mga kapatid. Good morning and God bless. Tayo po'y manalangin, mga kapatid. Mahal na Ama, Diyos naming makapangyarihan sa lahat, kaibutin niyo pag-ibig sa amin dahil kami tinuruan ng magaling na aral galing sa iyong mga salita na ang pagsunod namin sa inyo ay bunga ng pag-ibig ni Jesus sa aming mga puso na siyang nag-udyok upang kami maging masunurin din sa inyong salita. Bless niyo po kami today. Pagpalain niyo po kami lahat, Panginoon. Ang aming mga kapatid, ang aming mga kaibigan na nakinig, naway tulungan sila. Tulungan kaming lahat, Panginoon, na laging maging masunurin sa inyo pong kautusan. Dahil ito po ng inyong pong pagpapabanal, maging perfect ng inyong pong karakter sa aming buhay na nire-reflect namin ang liwanag na ito. Ang aming pakiusap lang po, tulungan kami, alalayan, saklolohan, mahal na Panginoon, upang magawa namin ang mga bagay na ito. Hindi para kung ano pa man, hindi maging katulad ni Jesus ang aming mga buhay sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa buong pagkatao po namin ay may showcase po namin ang inyo pong kabanalan, Panginoon. Mga minamahal na mga kapatid kay Kristo, tanggapin natin ang biyaya ng Ama, ang pag-ibig ng Anak, at ang nagmamaliw na pakikisama at nagbabanal na kapangyarihan ng Diyos Espiritu Santo ang sumaating lahat. Now and forever. Everyone say Amen, Amen, sa pangalan ni Jesus. Mga minamahal na mga kapatid, thank you so much po. Happy Sabbath sa lahat. And see you again. Sayonara. Mga kapatid, Jane, bye-bye for now. See you tomorrow, mga kapatid. God bless po sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Been called to follow Christ. We are to preach, we are to teach, we are to fight. So where you lead me, I will go. Touch my lips, by your strength I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go? For us I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, here am I. Send me, Lord, I will go. Because my eyes have seen the King, I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all the world,